Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-30 sa buwan ng Agosto, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Bawian muling naganap sa ika-8 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. War on Truth, paglaban sa Fake News Forum, isinagawa ng PRO Mimaropa. At Orange Card Plus, serbisyong medikal para sa mga Kalapeño, sisimula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Sa layunin pala kasi hindi lamang ang pangangatawan kundi maging ang kaalaman sa pagsugpo sa sunog. Isinagawa ng BFP Calapan City Fire Station ang Takbombero 2.0 Run Challenge. Naging isang oportunidad naman ito para sa mga individual na nais tumulong at maging kaisa na BFP sa kanilang layunin. Ika-24 ng Agosto, isinagawa ang Takbombero 2.0 Run Challenge ng Bureau of Fire Protection, Calapan City Station sa pangunguna ni Fire Chief Inspector Angeline Salvador. Ganap ng alas 4 ng umaga, nagtipon ang mga lumahok sa Calap Court, New City Hall sa lungsod ng Calapan. Mayroong 5 kategorya ang naturang Run Challenge, ang 3 km, 5 km, 10 km, Self-Contained Breathing Apparatus o SCBA Challenge at ang Student Category. Matapos ang Run Challenge, wagi sa kategorya ng pinakamalaking delegasyon ang WCL Institute at ang pinakamalaking delegasyon mula sa paaralan ay ang Lunagoco College, habang tumanggap naman ng consolation prize ang mga kalahok na nakatapos ng takbo sa finish line. Ang pondo na nalikom ng BFP Calapan City ay gagamitin para sa karagdagang kagamitan, ganun rin ay ilalaan para sa maintenance cost ng istasyon. Nagbigay ng pasasalamat ang pamunuan ng BFP Calapan City sa lahat ng mga lumahok at nagpaalala na palagi ang pag-iingat lalo na sa banta ng sunog. Samantala, dating health card, Orange Card Plus na ngayon. Programang pang-medikal na naglalayo maghatid ng mas pinalawak na benepisyo para sa mga Kalapeño. Sisimula na sa September 15, 2025. Kung paano at ano ang mga nakapaloob na benepisyo, alamin natin sa ulat na ito. Plus, isang pinahusay na bersyon ng orihinal na Orange Card na nagsimula noong taong 2007. Layunin ng programang ito na magbigay ng mas malawak na benepisyong pangkalusugan sa mga Kalapeño. Ang Orange Card ay nagmula sa Socialized Health Program ng Calapan City na unang pinagtibay ng isang ordinansa noong taong 2008. Sa ilalim naman ng panunukulan ni dating Mayor Arnan Panaligan, nakilala ito bilang Gold Card na nagdagdag ng mga benepisyo tulad ng maintenance medicine para sa mga senior citizen, libreng salamin para sa mga senior citizen at persons with disabilities or PWDs at libreng laboratorio. Sa pagbabalik panunukulan ni City Mayor Doily Atchon, ang dating Orange at Gold Card ay tatawagin ng Orange Card Plus na naglalayong doblehin ang benepisyo sa hospitalization habang ipinagpapatuloy ang mga dating benepisyo nito. Dagdag pa rito ay ang benepisyo para sa libreng gamot. Sa pagbabalik ni Mayor Doy, ngayong after this election, ito yung pangako niya. Nadadagdagan niya yung benepisyo. Yung dating nakukuha ang benepisyo sa hospitalization, dinoble niya yon. Yung amount kasi noong 2008, magkano pa ang presyo ng, ng gamot at bilihin noon, medyo mura pa. Ngayon, 2025 na. So medyo mataas na ang bilihin ngayon. So itinaas niya yung benepisyo ng hospitalization. Ganoon din, patuloy yung ating laboratory. Pwede ka magpa-laboratory. May tulong kaming ibinibigay sa laboratorio. Although hindi namin makover lahat kung talagang mahal yung laboratorio, pero pwede tayo magpa-CT scan, ultrasound, MRI, ECG,
So lahat ng laboratory processes. At ganun din, diniretso na rin natin yung maintenance medicine at saka yung salamin. Kaya lang, nabago pa rin dito, ngayon sa Orange Card Plus ay yung libreng gamot. So meron tayong libreng gamot ngayon at nakikipag-tie up kami sa mga butika. Ang lahat ng residente ng Calapan, lalo na ang mga indigent o mahihirap at mga kumikita ng mas mababa sa 30,000 pesos kada buwan ay maaaring mag-apply para sa Orange Card Plus. Ang kailangan lamang gawin ay punan ng Orange Card Plus form na ibibigay ng Socialized Medical Healthcare Office. Naglibot ang Socialized Healthcare Office sa lahat ng barangay sa Calapan upang mapadali ang pagkuha ng card. At noong ika-26 ng Agosto ay ang huling paglilibot nila at lahat ng 62 na barangay sa Calapan ay napuntahan na nila. Para naman sa mga hindi nakaabot sa paglilibot ng SHC office, nag-iwan sila mga form sa barangay upang doon na lamang nila punan ang form. Ayon naman kay Darwin G. Hernandez, Officer in Charge Program Manager, isang card lamang ang maibibigay sa bawat pamilya. Kung ikaw ay taga-Calapan, makakakuha ka nito. Pero kung ikaw ay hindi taga-Calapan, hindi ka muna bibigyan nito kasi ito ay para sa mga taga-Calapan lamang. Dahil siyempre, sila yung nagbabayad ng buwis sa Calapan, sila yung unahin natin tulungan. Paano ka kukuha nito? Kailangan ang income mo ay hindi tataas sa 30,000 naman. Yun kasi ang poverty threshold ng Oriental Mindoro. So considered as mahirap kapag mababa yung income mo sa 30,000. So lahat ng mga indigent, mahihirap, pinaprioritize natin sa Orange Card Plus. So magpipilap ka lang ng form. Ang ginagawa namin para mas mahirapan yung mga tao, kami na mismo nagbabarangay. Actually ngayong araw na ito, last day namin ng barangay. So naikot na namin lahat ng 62 barangays ng buong Calapan. At ngayon nga, pero siyempre may mga hindi pa rin nakakarating kasi iba wala, iba may trabaho, hindi pa rin nakakarating. So nag-iiwan kami ng forms namin, ng orange card sa mga kapitan, sa barangay. At para yung mga hahabol, doon na lang sila mag-fill up. So yung proseso natin, siyempre, isang card lang, isang pamilya. So kumbaga, beneficiary na lang yung asawa. So kapag ginawa mo beneficiary yung asawa mo, kailangan mag-attach ka ng marriage contract. Ayon pa rin kay OIC Program Manager Darwin, maaaring magamit ang Orange Card Plus sa lahat ng ospital sa Calapan. Ngayon, nakikipag-ugnayan ang kanilang opisina sa mga butika sa Calapan upang maging partner ng kanilang opisina sa pagbibigay ng libreng gamot. Paalala niya na ang pagkuha ng Orange Card Plus ay walang bayad. So lahat ng hospital pwede sa Calapan. Meron kaming MOA sa lahat ng hospital sa Calapan. Lahat ng laboratory dito meron din kaming MOA. At pinipilit namin ngayon na lahat ng butika maging partner namin para naman sa pre-medicine. Libre po ito, wala kayong babayaran kahit sa sentimo. Pag may punto sa inyo at pababayad, hindi po yan totoo, scam yan. Libre po ang pagkuha ng form at pag-a-apply ng Orange Card. Ang opisyal na paglulunsad ng Orange Card Plus ay gaganapin ika-15 ng Setyembre 2025 kung saan maaaring makuha ang buong benepisyo ng card. Labanan ang fake news. Ito ang layunin na isinagawang consultative forum na pinangunahan ng Police Regional Office Mimaropa, ika-28 ng Agosto. Kasama ang local media at iba't ibang konsernadong ahensya ng gobyerno, nagkaisa ang lahat ng labanan ng pagkalat ng fake news, partikular na sa social media at iba pang digital platforms. Sa temang Truth Matters, Empowering Communities Against Misdismal Information, isinagawa ang The War on Truth, a consultative forum sa Hinirang Hall, Camp Brigadier General Efgenio Navarro, Barangay Suki sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan ang naturang forum ng Police Regional Office Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Brigadier General Ruel Rodolfo. Dito sa pamamagitan ng mga inimbitahang tagapagsalita, tinalakay ang kaalaman at mga pamamaraan kung papaano malalabanan ang fake news, partikular na sa social media at iba pang digital platforms.
Kabilang sa mga nagbahagi si Philippine Information Agency Mimaropa Head Janine Bonafé Guillermo para sa Journalism Ethics, Ethical Information Sharing. DICT Oriental Mindoro Cybersecurity Provincial Focal Person Leila Rochelle Rodrigo na tumalakay sa proliferation ng fake news in cyber world. Si Regional Anti-Cybercrime Unit Chief Police Colonel Alex De La Serna na nagbahagi kaugnay sa challenges in cybercrime at si 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Melencio Ragudo para sa national landscape on disinformation, misinformation, malinformation, fake news, and the resiliency of public security. Ayon kay Brigadier General Ragudo, ang mga propagandang ginagamit ng CPP, NPA, NDF ay nakabatay sa United Front Organization's doctrine ng Chinese Communist Party, kung saan sistematikong ikinakalat ang misinformation, disinformation at malinformation upang malinlang at maimpluwensyahan ang iba't ibang sektor ng lipunan, kaya ng kabataan, mga mag-aaral, sektor ng mga manggagawa at maging ang sektor pangreliyon. Paano tayo nilabanan ng CPP and NDF through their United Front works. So, yun nga, di ba, alam naman natin yun, na-infiltrate even our Congress in terms of the party list, and then na-infiltrate na nila yung kabataan natin, church sector, the labor sector, the students, and even the religious sector. So it is a united front work in a smaller scale sa ginagawa ng Chinese Communist Party ngayon. Ito yung produkto ng ABP natin ngayon, which we call it as the unrestricted warfare. Unrestricted warfare, lahat makita natin dito. We can see it in our daily lives. At dito sa ABP mamaya, nakikita nyo kung ano yung itong sabihin. Hindi lang sa social media. Kasi parang na-focus na tayo lahat, yung buhay natin nag-i-evolve sa social media. That's why may lumalabas na ganito, fake news, misinformation, disinformation, and malinformation. But kahit hindi kayo nakatingin sa social media, the unrestricted warfare being presented in this visual presentation later, makikita natin kahit hindi kayo nakatingin sa cellphone. Nangyayari sa araw-araw natin na buhay, nangyayari sa mga ginagamit natin, nangyayari sa mga pinag-uusapan, and everything. Even our children is going to research schools na mayroong mga sister schools na nasa China. So hindi lang, it's all part of, we call it the unrestricted warfare. Sa mensahe naman ni PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Roel Rodolfo, napapanahon niya ang isinagawang forum upang maging handa ang publiko at mga ahensya ng gobyerno sa patuloy na paglaganap ng maling impormasyon. Truly among the luckiest police forces because we are never alone. Saglit lang, makiusap lang kami na magpatawag ng meeting, dumarating agad. We are surrounded by government agencies and community partners. We draw strength from your support and strength that fuels our fight for truth, justice, and peace. This heartfelt truth captures the very essence of our gathering today because the battle we face is the war of truth. The war is not fought with weapons but with our shared courage, clarity, and convictions. Kaya nagpapasalamat ako sa ating biro nyo, first time lang po ginawa ng ating brigade commander na ipakita sa public, may media pa. Others, hindi basta-basta yan, dapat i-share natin para kahit pa paano maklarify lahat. We all remember when life felt simpler, but today, as the world goes digital, one of our greatest challenges is the rapid spread of false information on social media platforms. This real threat to our democracy and social fabric. Matapos ang forum, bilang bahagi pa rin ng programa ang signing of Pledge of Commitment na nagpapatunay ng pagnanais at pagkakaisa na labanan ang fake news para sa katahimikan, kaayusan at pag-unlad ng bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba.
Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ganap na alauna ng madaling araw ng ika-27 ng Agosto nang matapos ang ika-8 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Naging mainit ang deliberasyon sa plenaryo dahil na rin sa prinesentang DILG legal opinion ni PCL President Board Member Marion Marcos. Ilang minuto na lamang bago mag-alauna ng madaling araw ng ika-27 ng Agosto nang matapos ang ika-8 regular na sesyon ng 12 Sangguniang Panlalawigan. Lubang humaba ang sesyon nang muling tangkain ni PCL President Board Member Marion Marcos na bawiin ng otoridad ng pagtatalaga ng liderato ng mga komitiba kay Vice Governor at SP Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez. Bitbit ang DILG Legal Opinion number 103 Series of 2025. Ang akin lang po ay babalikan ko yung pagtatanong ko before doon sa isa nating session na papaano kapag kapo nakapaglabas ng bagong opinion. Ang DILG at ito po ay sakaling hindi pumabor o papabor sa isang panig ay ito po ba ay tatanggapin ng kapulungan ito. Ang naalala ko pong sagot ng ating Bukal Manny Benaventura ay we will cross the bridge when we get there. For me po, itong pagkakataon nito parang water under the bridge na po siguro. Napakaliwanag naman po ng tinutukoy sa DILG opinion na ang usapin ito ay kami po mga ex-officio members ay may pantay na karapatan katulad po ng regular na bukal. At babalik po ako sa ating topic na nasabi na po ang lahat ang dapat sabihin, nabasa na po at na-share ko na rin sa inyo ang DILG Opinion 103 Series of 2025. Ako na lang po yung makikiusap. Sabi ko nga, water under the bridge na po sana itong usapin na ito. At ako po ay nakikiusap sa panguna po ng ating ginoong tagapangulo na once and for all, let's move on. At ako po ay nagmumungkahi ng isang resolusyon. Una, para po doon sa pagpapawalang bisa, sa resolusyong nagpawalang bisa din po, doon sa aking unang 3 resolusyon na pinasa noong pong ako po ay nagmungkahi na baguhin ang internal rules of procedure. Pangalawa po, ideklarang bakante ang lahat ng mga posisyon sa mga komite ng Sangguniang Panlalawigan. At ang huling resolusyon ay maghalal ng mga bagong magiging miyembro ng mga komite ng Sangguniang Panlalawigan. At pangalawa pong resolusyon ay ang pagkansela rin po sa resolusyon na nag-iimbestiga sa amin pong mga ex-officio members. Ginoong Tagapangulo, iyan po lamang. Mr. Presiding Officer, it's already 9 p.m.
And I would like to note that we are just 2 months into our term, and we are facing serious issues na kinakailangang i-resolve. Una yung conflicting opinions ng DILG 2011, 2021, and 2025. So, just an idea na baka pwedeng i-considera ng lahat ng members ng Sangguniang Panlalawigan so that we can have a final resolution at magkaroon tayo ng pagkakaisa sa Sangguniang Panlalawigan at we can focus more on the substantive issues na yung conflicting opinions natin ay i-refer natin for mediation or adjudication ng Department of Justice within 30 to 60 days. In the meantime, we maintain the status quo and we will all agree, lahat po dito, we will all agree na yung resolution ng DOJ will be binding and will be the controlling rule. So kung pwede po i-consider natin yan kasi matagal pa tayo dito. We are still more than 3 years. We have still more than 3 years to go. So isasubmit natin to an independent body with power to adjudicate conflicting opinions. So kung papayag ang lahat, i-refer natin sa DOJ and we ask the DOJ to resolve and adjudicate the conflicting opinions of the DILG within 30 to 60 days depending on the Secretary of Justice para final na ito at we will agree to abide by and comply with the ruling of the DOJ. Sana po ganun ang magawa natin para matapos na yung debate ngayong gabi. Bago po ang lahat, gabi na, pero gusto ko lang sana sabihin, muli, para makamove on na tayo, makatrabaho na tayo sa mga dapat nating gawin. Pero ito namang pinatagal nating itong pagdedesisyon, pinakinggan ko kayo lahat, isa-isa. At ito naman ay hindi maliit na bagay o hindi importante itong pinag-uusapan natin. Dahil dito rin naman nakasalalay yung mga chairmanship ng bawat committee at mahalaga yung paghawak ng isang committee. At dito kasi makikita, magsisimula yung mga proyekto at programa para sa kapakanan ng mamamayan at para sa ikagaganda ng ating lalawigan. At sana, inuulit ko, kung ano man ang maging desisyon natin, yung mga humahawak o yung hahawak ng mga chairmanship ng bawat committee, sana naman ang maging patas, magtrabaho ng ayos, at wag naman tulungan din ang mga kasama. Wala sana pa rin minorya, wala sana pa rin mayorya. At sa tayo iisang Sangguniang Panlalawigan, pagdating naman sa usapin, sana hindi tayo maghiwa-hiwalay para sa ikagaganda at ikaayos ng lalawigan o para sa benepisyo ng mga mamamayan. Sana magkakasama tayo. At sana dito, magkaroon din tayo ng independence. Sana tayo mag-usap-usap. Sana tayo magdesisyon. Hindi lagi sana tayo makikinig kung anong utos ng mga nasa labas. Sana tuloy-tuloy pa rin natin yung mga programa natin para sa proteksyon ng kapaligiran at ng ating kalikasan. Tuloy natin yung atin sa dredging. Ituloy natin yung investigasyon sa flood control projects. Pagdating sa budget, ito man ay budget ng SP o budget ng kabuuan ng lalawigan. Sana'y maging patas ang lahat. Kung sino man ang maging mayorya, yung sinasabing mayorya, ipaglaban naman ang minorya. Dahil tayo naman dito, sa panguna ng inyong presiding officer, inuulit ko, wala tayong gagawing masama sa lalawigan. At pagkatapos marinig ang lahat, masakit man sa akin, dahil ang pinaglalabanan natin ngayon, ang pagdidesisyonan, ay kahit paanong paliwanag, ang pagtatanggal sa akin ng otoridad
sa pagpili. Sana mapakinggan nyo rin ako dahil akong kasama nyo, akong presiding officer nyo at ako ang vice governor, makapili naman sana ako ng mga committees. Yung major committees na maibigay doon sa sinasabi nyong minorya. Masakit man dahil ito'y pinag-uusapan. Pero ako ho ay may binanggit nung nakaraang sesyon nung August 11, kung ako hindi nagkakamali, tama ba? August 11, nung hindi natin binigyan ng pagkakataon ang mga ex-officio members na bumoto dahil may pinagbasehan tayo na legal opinion nung 2021 na sila ay sinasabi sa legal opinion na wala silang karapatan na bumoto base sa legal opinion. At ngayon, sinabi ko nung nakaraang yon, hindi ko po babaliin yung salita ko. Na sinabi ko noon, nag-decide ako, hindi ko kayo pinaboto, mga ex-officio members. Pero, once na magkaroon kayo ng legal opinion na nagsasabing pwede kayong bumoto, ay papayagan ko kayo. Kaya ang ruling ko po ngayon, ito ho ay para maging patas at para sundin ko ang akin pong ipinangako sa inyo para sa paninindigan at para sa fairness ng lahat. Ang akin pong ruling, pabobotohin ko na ang ex-officio members batay sa legal opinion na inyong presenta sa akin. Maraming salamat po. At inuulit ko ang motion ni Kagalang-Galang Marcos para sa isang resolusyon na pinapawalang bisa ang Provincial Resolution number 7847-2025, ang resolution revoking, recalling, cancelling, and or rescinding Provincial Resolution numbers 7840-2025, 7841-2025 and 7842-2025, which, number 1, adopted the internal rules of procedure of the Sangguniang Panlalawigan. Number 2, declared vacant all the positions of all the standing committees of the Sangguniang Panlalawigan. And number 3, elected the chairpersons, vice chairpersons, and members of the standing committees, respectively, thereby reinstating the interim rules of procedure as adopted by the 12th Sangguniang Panlalawigan on July 1, 2025. Sino po ang pumapangalawa? Sa resolusyon ni Bukal Marian Marcos, pinapangalawahan ni Bukal Jom Dimapilis, Bukal Ryan Arago, Bukal Roland Druga, Bukal Ilano, Bukal Alelica Subuan, Bukal Ralph RJ Recto, Bukal Marion, Bukal Jam Dolor, at Bukal Lagtum. Sino po ang nag-o-object? Bukal Manny Benaventura, Bukal Yap, Bukal Umali, Bukal Brukal, Bukal Rona Liachon, at wala na po ba? Wala na ho ako nakikita, mas marami ho ang nag-second kaysa sa nag-object. Ang nasabing resolusyon ni Bukal Marion Marcos ay inaaprubahan na. Dahil sa DILG legal opinion na presenta ni PCL President Marcos na kalaunan sa mahabang paliwanagan ay tinanggap ni Vice Governor Perez dahilan upang mabawi ng mayorya ang liderato sa mga komitiba. Kasabay ng pangyayaring ito sa 8th regular session ay ang paglahok ng mga junior officials bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Ang mga junior officials hindi rin nagawang matapos ang sesyon at nilisan ng plenaryo pasado 10:00 ng gabi. Sa kaugnay na balita, aprobado na sa Sangguniang Panlalawigan ng ordinansa na nagbabawas sa extraction, dredging, quarrying o mining ng sand o gravel sa mga dalampasigan ng lalawigan. Subalit, hindi lumusot ang resolusyon ni Board Member Attorney Manny Benaventura na idulog sa Senate Blue Ribbon Committee ang usapin ng large-scale dredging sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Narito po ang report.
Matapos ang mainit na deliberasyon kaugnay sa DILG opinion, sa huli inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan sa ikatlo at huling pagbasa ang ordinansa na may titulong An Ordinance Prohibiting the Extraction, Dredging, Quarrying or Mining of Sand or Gravel from the municipal and coastal waters and beaches of the province of Oriental Mindoro and providing penalties thereof. Subalit, mainit na namang nagtalo ang mayorya at minorya sa proposed resolution ni Board Member Atty. Benaventura na idulog ang usapin ng large-scale dredging sa lalawigan sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Una na itong inaprubahan, subalit makalipas lamang ilang sandali ay iminungkahi ni Board Member Marcos na i-reconsider ito at huwag na muna itong dalhin sa Blue Ribbon Committee dahil wala pa naman ang isang usapin na wala naman pong nangyayaring anomalya. Ikinukumpara po natin ito sa flood mitigation projects na nagkaroon po ng malawakang pagbubulgar ang isang senador at sinabi niya, tinukoy niya yung mga sabi niya, mga nasira, substandard, nawawalang proyekto, may anomalya pong nangyayari. Kaya po iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Dito po sa usapin ng dredging, ang sentimiento po, merong ayaw, merong payag, pero sa aking pagkakaalam, wala pa po namang anomalya na magbubunsod para tayo humingi ng tulong sa Blue Ribbon Committee, maliban po sa narinig ko kanina na may mga dokumento at mga taong hindi po humaharap sa atin. Tingnan din po natin yung mga iniimbestigahan natin o pinapatawag, baka naman po talagang hindi na rin saklaw ng ating pong otoridad o hindi natin saklaw ang kanilang opisina, baka ganun po. Kasi napapansin ko po pag nag-iimbita, kasama po ang sekretary ng DPWH, ang 2 congressmen natin ng probinsya, kasama rin po ibang mayor, na mismong sila ay nagdi-decline sa pagkaalam ko na hindi rin po makakapunta. So, dun lang po iikot ang punto ko na anong sapat na dahilan para dalhin natin sa Blue Ribbon Committee o sa Senado ang isang usapin na sa akin pong paniniwala ay wala pa naman pong anomalyang nangyayari o problemang lumalabas maliban po sa inaayawan ng iba at ginugusto rin ng iba. Dahil po ba hindi pabor yung iba sa atin at hindi po makakuha ng mga impormasyon o kailangan o hindi makakita ng problema o illegal na gawain, hindi ko po masabi, kaya hihingi po tayo ng tulong sa Blue Ribbon Committee. Sana po naintindihan nyo, kanya-kanya tayo ng kuro-kuro ng ating paninindigan, pero doon lang po umiikot ang aking argumento, ano po yung ating paimbestigahan. Sasabihin po ba natin doon, tulungan nyo kami at hindi uma-attend yung mga pinatatawag namin at hindi nagbibigay ng mga dokumento na hinihingi namin. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Mahigpit naman itong tinutulan ni Board Member Benaventura. Batid naman nanalo sa botohan ng mayorya. Nanawagan na lamang ito sa taong bayan. Haba na po, Ginoong Tagapangulo, ang usapan na ito. Kung ayaw aprobahan nila, ay di wag nating aprobahan. And we will find another way to refer the matter to the Blue Ribbon Committee. Yeah. Kaya nga po, sa session na ito, before we end, I object again to the motion of PCL President Marcos. I respect that. At sa session na ito po, ako'y nananawagan. Nananawagan po ako sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senador Marcoleta. At ang lahat po ng nanonood dito, sana po paabutin natin sa Senado na itong issue ng large-scale dredging sa Oriental Mindoro ay ipinapaabot namin sa kanila. At kami po ay naninikluhod na sana sa madaling panahon ay ito ay imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa kabakalan ng lahat ng Mindoreño. Mga kababayan, ipaabot po natin sa Senado ang problema ang problemang ito at huwag po tayong pumayag ng sangguniang panlalawigan ay pigilan para dalhin ang isyong ito sa Senado. Ayon naman kay Vice Governor at Presiding Officer Atty. C.A. Jojo Perez, wala naman siyang nakikitang masama kung idulog ang nabanggit na usapin sa Senate Blue Ribbon Committee upang imbestigahan. Ganun pa man sa huli, ang nasabing resolusyon ay di naaprubahan ng 12 sangguniang panlalawigan. Wala namang masama dadalhin sa Blue Ribbon Committee
sa Senate, kung wala naman tayong dapat itago, ano bang meron? Bakit tayo kailangan magtago? Bakit si Governor nagsabi, Ginoong Pangulo, sana ho maimbestigahan natin ang flood control projects. Ang Senate Blue Ribbon Committee, iimbestigahan yung mga flood control projects dito sa atin, lalawigan ng Oriental Mindoro. Pero anong difference? Anong difference nitong river restoration through large-scale dredging? Nakakatakot din naman ho ito Nakakapangamba pag ito'y natuloy. Ano hong pinag-iba sa flood control projects? Ngayon, yan ho ang sinasabi ko Yung minorya mayorya, pipilit nyo motion for reconsideration dahil gusto nyo pagbotohan para hindi naman maimbestigahan itong large-scale na ito, large-scale dredging. Huwag naman ganon. Let us be fair. Lahat pa imbestigahan natin. Kawawa ng Oriental Mindoro Bakit yung flood control pinaiimbestigahan? Itong large-scale dredging o river restoration, hindi ba natin pwede? Pipigilan natin dahil kayo ang mayorya? Wala namang masama Ano bang masama? Blue Ribbon, anong nakakatakot? Baka madamay tayo. Wala namang masama sa akin ipipilit nyo, kahit magsalita ako dito, ipipilit nyo pa rin na motion for reconsideration para hindi tayo maimbestigahan dun sa large-scale dredging. Parang hindi naman tama, mga kasama ko. Ako rin naman ang nakikiusap ngayon sa inyo. Wala namang masama dalhin mo sa committee at dalhin mo sa Senate Blue Ribbon. Wala namang pagkakaiba Anong meron? Meron ba tayong itatago? Kasi nagtataka lang ako, naaprubahan kanina, babawiin ngayon. Kanina nga, muntik na yung 7 resolution. Bakit? Ito lahat ito, dredging ito Pero bakit? Samantala sa ibang balita, sa nakaraang mga araw sa mga inilabas na okasyon at aligasyon, kaugnay sa flood control project sa lalawigan matapos ng privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. Mariin itong pinabuluan ng 1st District Congressman Arnan C. Panaligan. Ayon sa mambabatas, handa siyang sumagot at humarap sa anumang investigasyon kaugnay dito. Ikinagulat ng marami ang isinagawang privilege speech ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Subalit mas ikinagulat dito ang pagkakadawit sa nasabing issue ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan, partikular na sa mga malalaking proyekto sa bayan ng Nauhan at sa ilang pang lugar sa unang distrito. Ang mga akusasyon ng senador ay mariing pinabuluanan ni Congressman Panaligan. Pahayag niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang tanging may responsibilidad mula sa pagdisenyo hanggang sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon pa sa mambabatas, July 31, 2024 pa lamang ay sumulat na siya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan upang hilingin ang pagsusuri at agarang pagsasaayos ng ilang flood control structures na kaagad nasira matapos ito itayo. Ang Oriental Mindoro ay flood prone naman. Lahat kayo rito ay taga Mindoro, nakaranas na kayo ng mga baha, nasaksihan ninyo ng mga malaking baha sa ating probinsya. At maging ating Pangulo, naglabas ng listahan ng mga probinsya, 10 probinsya na flood prone, 10 probinsya na bahain. Number 8, Oriental Mindoro, kung di mo nagkakamali, 8 or 9 sa flood prone provinces. Kaya dapat lamang na meron talagang flood control projects sa ating probinsya. Sa mahabang panahon, hindi nakakatanggap ang ating probinsya ng ganitong mga malalaking flood control projects. Noong lamang 2023, napansin tayo ng national government sa pamamagitan ng DPWH na kailangan natin ang ganitong mga proyekto. Kaya noong taong yun, nagsimula ang DPWH na mag-allocate ng malaking pondo sa ating lalawigan para sa flood control projects. At syempre, wina-welcome natin yun. Kasi yun lang ang pagkakataon natin na magkaroon ng solusyon sa ating problema ng pagbaha. Kaya doon dumating yung mga malaking pondo na ang halaga ay bilyong-bilyong piso. Kaya
Pero ayon sa DPWH, 200 kilometers ng ilog ang dapat na sarahan ng flood control projects. And so far, yung nagagawa nila ay wala pang 50 kilometro. Kaya malaking area pa ng ating ilog ay bukas, vulnerable sa pagbaha. So saan nanggaling ang pondong yan? Yan ay proposal ng DPWH sa kanilang proposed budget taon-taon. Pag dumating po yung proposed budget ng mga ahensya sa Kongreso, nakalista na ang kanilang mga proyekto na gusto silang pondohan. At yun po ang inaaproba ng Kongreso. Yun yung tinatawag na National Expenditure Program or NEP. Sa NEP po ng DPWH, nakalista na yung mga flood control projects na yan. At ang tanging participation ng Kongreso ay aproban yan sa plenaryo. Lahat yan, yung buong NEP na yan, ganyang kakapal. So technically, pwede sabihin ng Kongreso ng pondo kasi Kongreso ang nag-approve ng budget proposal ng highways. Pero iba po yung pag-approve ng budget sa implementasyon ng proyekto. Sa implementasyon ng proyekto, wala na pong papel doon ang Kongreso. Wala nang poder ang Kongreso doon. Ang nagpapatupad ng project ay yung implementing agency na. So sa kaso ng flood control, ang DPWH po ang implementing agency. So ang DPWH ang gumawa ng plano, silang gumawa ng program of works, sila ang nagpabidding, sila nag-award sa contractors, at sila rin nagbayad sa contractors pagkatapos ng proyekto. Wala na po yon sa papel ng mga kongresista. Ang partisipasyon ng Kongreso, inuulit ko, sa pag-aproba ng pondo, ng budget, ng proposal ng DPWH. Pero implementasyon yan, meaning to say, yung pag-award sa contractor, yan po ay poder lamang ng DPWH. Hindi tayo nakikialam na sa bidding niyan. Kaya yung po gusto kong bigyan ng diin. Kung natawid ang pangalan natin, dahil lamang sa Kongreso ang nag-file, o Kongreso ang nag-approve. Kung natawid ang pangalan natin, dahil Kongreso ang nag-approve ng budget na yan. At nakita naman natin ang ating mga pangalan, walang pangalan ko at saka bukat, dahil bawal po yun. Pero na-identify sa ating mga Facebook mo kasi yan po ay accomplishment may tuturing. Lahat naman ng proyekto ng gobyerno ay tuturing accomplishment yan natin, kaya inilalagay natin sa ating accomplishment report. Para alam ng tao na may pinondohan ang gobyerno. Hindi tayo magpariwanag at naniniwala ako na yung ating track record ng kapatunay na tayo ay walang bahid ng anomalya o tiwarian sa mga ganyang proyekto. Samantala, matapos madawit ang pangalan sa privilege speech ni Senator Lacson, ang pagbuhos naman ng suporta sa nasabing sulon. Mula sa mga kapwa-opisyales, social media at maging resolusyon ng Sangguniang Bayan ay pinagtibay para sa kongresista. Marami ang naniniwala sa integridad at malinis na track record sa public service ni Panaligan. Ganun pa man ay isang masusing investigasyon pa rin ang nais na nakararaming Mindoreño upang magbigay linaw at katotohanan sa mga lumabas na aligasyon. Bagay na ayon naman kay Congressman Panaligan ay handa niyang sagutin at harapin para sa katotohanan. Maraming salamat sa mga kababayan ko, mas kilala kasi nila ako. Kaya marami ng kalooban natin, may natutuwa, susuporta natin ang Oriental Mindoro. Through text, through social media posting, through personal communications. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking track record. At sa tagal ko nanunumpunan sa inyo, hindi tayo nalig sa anomalya tungkol sa kaperahan. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime.
Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Good news para sa mga miyembro ng PhilHealth. Sa ilalim ng programang Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o gamot, maaaring makuha ng hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot kada taon para sa outpatient na pagpapagamot. Kung paano, narito po ang report. PhilHealth naglaan ng halagang 20,000 para sa outpatient na gamot sa pamamagitan ng PhilHealth Gamot. Simula Agosto 21, 2025, lahat ng miyembro ng PhilHealth ay maaaring makakuha ng hanggang 20,000 halaga ng gamot para sa outpatient kada taon. Ito ay sa ilalim ng programang Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o gamot. Ayon kay Ray Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group, upang magamit ang benepisyong ito, kailangan nakapili at nakapagpatala ang mga miyembro sa Yakap Clinics. Dito sa Oriental Mindoro, meron ng 30 na Yakap Clinics kabilang ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, Maria Estrella General Hospital, at community hospitals ng mga bayan. Sa mga Yakap Clinics, ang mga miyembro ay kukonsulta sa mga Yakap physician at kung may reseta na ibibigay base sa resulta ng konsultasyon, ito ang maaaring ipakita sa mga butika o pharmacy na accredited ng PhilHealth na tinatawag na gamot facility. Upang makuha ng libre ang gamot, dapat kasama ito sa 75 drug and medicine na sakop ng gamot list. Ilan sa mga gamot na kabilang sa gamot list ay ang gamot laban sa infeksyon, gamot para sa hika at maintenance na gamot sa diabetes. Dahil sa kamakailan lamang inulunsad ang programa, kakaunti pa lamang ang accredited na gamot facility ng PhilHealth sa bansa. Gayunpaman, tinitiyak ng PhilHealth na patuloy silang magsisikap upang mapabilis ang pagdami ng gamot facility sa bansa. Para naman sa maliliit na pharmacy na gustong magpa-accredit sa PhilHealth, maaaring tumawag o pumunta sa pinakamalapit na regional o local health insurance office ng PhilHealth upang mabigyan ng asistansya sa pagsisimula ng partnership para sa PhilHealth Gamot na nasa ilalim pa rin ng programang PhilHealth Yakap. Tinitiyak ng PhilHealth na may sapat silang pondo at paghahanda para sa programang ito upang hindi lamang ito magamit ngayong taon, kundi maging sustainable rin sa mga susunod na taon. Sa kaugnay na balita, PhilHealth Konsulta noon, PhilHealth Yakap ngayon. Yaman ng kalusugan program, serbisyong pagkalusugan na naglalayo magbigay ng libreng konsultasyon sa bawat
Pilipino kahit isang beses sa isang taon. Ika-28 ng Hulyo, 2025, pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na ang PhilHealth Konsulta ay tatawagin ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon sa bawat mamamayang Pilipino kahit isang beses sa isang taon. Ang mga accredited konsulta at yakap clinics ng PhilHealth ang mangunguna sa pagsusubaybay ng kalusugan ng mga mamamayan, nag-aalok ng konsultasyon, laboratorio at gamot na walang bayad. Kung nangangailangan ng malalim na atensyon ang resulta ng mga laboratorio sa konsulta at yakap clinics, ay ililipat ito sa ibang ospital na mayroong mas ekspertong doktor tungkol sa resulta ng konsultasyon. Dito naman papasok ang isa pa sa mga packages na meron ang PhilHealth na tinatawag na inpatient benefits. Ang paketeng ito ay magagamit kapag ang isang individual ay dinala sa ospital at nanatili sa loob ng ospital ng higit sa 24 na oras. Meron din tinatawag na outpatient emergency package, isa sa mga bagong pakete na meron ng PhilHealth na maaaring magamit ng isang individual na dinala sa ospital kahit hindi umabot ng 24 na oras sa loob ng ospital. Sa ngayon, meron 380 na kasong pangmedikal ang maaaring paggamitan ng paketeng ito. Kabilang din sa karagdagang benepisyo ang oral health services na nakapailalim pa rin sa PhilHealth Yakap. Magtungo lamang sa accredited na dental clinics na kapartner ng mga konsulta at yakap clinics upang magamit ang serbisyong ito. Nagbibigay din ng serbisyo sa panikin ang PhilHealth Yakap sa mga kabataang 0 hanggang 15 taong gulang na may problema sa paningin. Magtungo lamang sa mga partner optometrists at ophthalmologists ng yakap clinics. At masayang binabalita ni Maria Nerissa Sirigani, Chief Social Insurance Officer, na ang Asosasyon ng Optometrists at Ophthalmologists dito sa Mindoro ay accredited sa PhilHealth. Para magamit ang PhilHealth Konsulta o yakap, siguraduhin ayos at updated ang PhilHealth records at nakadeklara ang mga dependent at pumunta lamang sa mga accredited na clinics. Mayroong accredited yakap clinics sa lahat ng bayan ng Oriental Mindoro, kabilang na dito ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, Maria General Hospital at mga community hospital sa bayan sa lalawigan. Isa pang magandang balita ng PhilHealth ay ang pag-aalis ng 40-day limit para sa pagpapahospital at ang 90-day single confinement. Maaari nang magamit ang PhilHealth benefits anumang oras o kahit ilang araw basta lampas ng 24 na oras na naka-admit. May panawagan naman si CSIO Nerissa sa mga medical professionals at mga partnered hospitals ng PhilHealth. Kapag ka po ang ating mga consulta physician, maaaring sabihin, maliit lang naman ang pakete ng PhilHealth. Ano po? Baka po kulang pa nga sa laboratoryong gagawin. Pero ang amin pong gustong iparating, ang ating pong mga kababayan, hindi po lahat pare-pareho ang pangangailangan. Mayroon pong mga sektor or mayroon pong mga edad na hindi po kailangan ng madaming laboratorio. At meron pong sektor na nangangailangan siguro ng mas maraming laboratorio o gamot. Pero kapag po titingnan natin, ang babayaran po ng PhilHealth ay pareho po. Ibig sabihin, doon sa konti lang yung ipinagawang laboratorio at doon sa mas maraming ginawang laboratorio, pareho lang po ang paketeng ibabayad. So mababawi po doon sa mga hindi naman ganun kalala ang nararamdaman or mas okay po ang karamdaman, ang pangangatawan, ay mababawi naman po doon sa mga medyo nangangailangan ng mas matinding alaga mula po sa ating mga doktor. Pangarap po kasi ng universal healthcare na sana po ang bawat Pilipino ay nakarehistro sa isang konsulta package provider or yakap clinic na kung saan ito po'y aalagaan para nasusundan po yung kalusugan, ang pangangatawan ng bawat individual. Hindi po ito kapag katiningnan natin ng isang beses, tapos na po siya. Hindi po ganoon. Sana po makita po ito ng ating mga partners from the medical na sana po makita nila na kaya tayo nag-a-accredit ng consulta package provider upang ang ating mga kababayan na gusto magpakonsulta ay meron pong mag-aalaga sa kanila. At ayon pa rin kay CSIO Nerissa, mula sa 30% na itinaas mula sa original na packages ng PhilHealth
ay nagtaas muli ito ng 50% noong ika-1 ng Enero 2025. Para naman sa may mga karagdagang katanungan tungkol sa bagong packages at benefits ay bukas ang opisina ng PhilHealth mula Lunes hanggang Biyernes upang magbigay kasagutan. Muli, nananawagan si CSI Onirisa sa mga mamamayang Pilipino na tangkilikin natin ang PhilHealth Yakap. So sana po ating tangkilikin ang PhilHealth Konsulta or ang PhilHealth Yakap na tatawagin natin maya-maya ay PhilHealth Yakap na, at ang ibig sabihin po ng PhilHealth Yakap ay Yaman ng Kalusugan Program. Kung ating partner agency na DOLE ay merong tupad, ang PhilHealth po ngayon ay merong PhilHealth Yakap. Ika-22 ng Agosto isinagawa ang Mindoro Environmental Summit 2025 kung saan pinangunahan ito ng grupong Alyansa Laban sa Mina o Alamin. Ginanap ito sa Calapan City Convention Center at dinaluhan ng iba't ibang grupong makakalikasan at mga konsernadong individual. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Ika-22 ng Agosto isinagawa ang Mindoro Environmental Summit 2025 kung saan pinanghunahan ito ng grupong Alyansa Laban sa Mina o Alamin. Ginanap ito sa Calapan City Convention Center at dinaluhan ng iba't ibang grupong makakalikasan at mga konsernadong individual. Tinalakay sa naturang forum ang Hydrodynamics of the Coast na pinangunahan ni Dr. Sharina Lynn Repolion na isang physical oceanographer. Ganun rin ang EIA process at EIS report ni Dr. Catherine Sanchez Escalona, isang marine scientist na nakabase sa Minsu, Alcate, Victoria. Nagbahagi rin ng kanyang kaalaman si City Councilor Atty. Rafael Infantado kaugnay sa Local Government Code, habang si Dr. Marius Agua ang tumalakay kaugnay sa island ecosystem. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng mensahe ng pagsuporta, kabilang na dito ang dalawang kinatawa ng lalawigan na sina 2nd District Alfonso Umali Jr. at si 1st District Congressman Arnen C. Panaligan. Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez, Calapan City Mayor Doy Liachon, board members sa sina Bong Brucal, Anthony Yap, Ronald Liachon at si IPMR Bukalag Tumpasag. Kasama rin si City Councilors Atty. Beltanyag Panaligan na nooy nagsilbing Provincial Legal Counsel. Unang-una, maraming salamat sa samahan sa Alyansa Laban sa Mina sa pagkapahayag ng inyong suporta sa pamamagitan ng manifestong ito sa House Bill number 140 declaring the island of Mindoro a mining-free zone. Kasama ko si Congressman Boy Umali rito bilang principal author din, at yung congressman ng Occidental Mindoro, si Congressman Odi Tariela. So yung tatlong congressmen ng Mindoro Island ay principal authors, hindi lang po ako, no? Kasama Congressman Umali at Congressman Tariela, dahil ang ating layunin ay buong isla ng Mindoro ang mining free zone, hindi lamang yung oriental, hindi lang occidental, sapagkat tayo ay isang island. Apektado ang buong isla ng Mindoro kung may mawawasak na kalikasan sa oriental, ganoon din sa occidental at vice versa. Kung mawawasak ang karagatan ng oriental, apektado ang occidental. At ganoon din, kung mawawasak ang dalampasigan, karagatan ng occidental, apektado ang oriental din. Kaya dapat ay island-wide approach ang ating gawin sa pangalaga ng kalikasan. Yung ating mga malalaking ilog ay magkakadugsong yan. Yung mag-asawang Tubig River, ayan ay bunga ng pagkasama ng Aglubang and Ibolo Rivers na nasa kabundukan ng Victoria at Sablayan. Yeah, that only shows the interconnection, no, the interdependence of the two provinces as far as the environment is concerned. Kaya kailangan protektahan ang parehong probinsya. Una, pasalamat siguro siyempre sa Alamin, na mapuputi na nga yung mga buhok. Talagang pumuti na. Pero dati, mga sexy pa yan. Ngayon, ang tatanda na. Anyway, salamat sa Alamin. Salamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Kasi talagang ano ba yan? Malaking bagay sa amin ito. Bakit? Kasi
Ang tagal na natin lumalaban dito, no? I remember when I was still governor, nag-Governor's League president ako, 4 na gobernador ang nakasuhan dyan sa black sand mining na yan. Si Governor Chavit Singson, si Governor Espino ng Pangasinan, si Governor Ebdane, at saka si Governor ng Cagayan. 4 po sila because of that black sand mining. Ngayon, meron no tayong, ano ba tawag dito? Meron no tayong, may information ako na by hook or by crook, itutuloy nila itong dredging nila. After nung meeting ng DENR, sabi nila, basta itutuloy namin ito. Come September, mag-uumpisa sa Gloria, kaya nagpapasalamat ako, nandyan yung mayor ng Gloria, nandyan yung mayor din ng, vice mayor ng Gloria, vice mayor ng Pinamalayan, yung ating mga bukal. So, kailangan ito ng tulong-tulong tayo rito. Hindi pwedeng papahinga tayo rito. Kailangan tuloy-tuloy. They will start it, by September sa Gloria. They will start October sa Bansud at saka December sa Bungabong. So, kailangan handa tayo rito. Kaya nga, palagay ko, mag-umpisa na tayo ihanda na natin yung ating rally. Kasi talagang kailangan natin magkaisa rito. At marami na ho ang nagrereklamo, marami nagsasalita, at marami ang humihingi ng tulong dahil sa ang kanilang buhay at kabuhayan ay nakataya o maaring maapektuhan nitong proyektong ito. Kaya ho ito, nung panahon ng kampanya, pinag-uusapan kami ho sa amin pong team. Isa ho sa pangako namin sa pangunaho ng inyong lingkod, ni Vice Governor C.A. Jojo Perez, na kung kami mananalo bilang Vice Governor at mga bukal, ang uunahin po namin ay ang kontrahin ang large-scale dredging na gagawin dito sa ating lalawigan. At simula nga ho, nung kami ay manalo, nung kauna-unahang sesyon ng 12 Sangguniang Panlalawigan, ay agad po kaming nagpasa ng isang resolusyon na binabawi o kinakansela at pinapawalang bisa ang resolusyon na isinagawa o ipinasa nung nakaraang Sangguniang Panlalawigan, nung 11 Sangguniang Panlalawigan. Ibig sabihin, ang 12 Sangguniang Panlalawigan sa kauna-unahang sesyon ay kinansela po at ipinawalang bisa ang resolusyon nung nakaraan. Ibig sabihin, ngayon po, ang 12 Sangguniang Panlalawigan ay kinokontra na o tumututol dito sa proyekto ng large-scale dredging na ginaganap dito sa ating lalawigan o gagawin pa sa ating lalawigan. The City Council, together with the full force of the city government, in fact, we passed already a resolution condemning the sand mining in the city of Calapan as well as dredging. Ang position ko, simple lang. Bilang Calapeño at bilang mayor ninyo, ay dito, siyempre, gusto natin ma-resolve yung baha. But in the right process, no? Diretsahan na si Doyle Yatson ho ay against sa dredging at against sa sand mining. Ang kaya ko lang i-garantiya, I don't know, I respect other municipalities in the whole province, but then in the city of Calapan, ang taga-Calapan o taga-Mindoro ay be rest assured that in the city of Calapan, kung meron hong any effort dito kahit isang beses, isang araw, hindi ho magtatagal yon at ako mismo ang magpapatigil. Kung kinakailangan kong buhatin yung barko, bubuhatin ko. At saka kilala nyo naman ako, bait naman ako eh. Basta ho, hindi pwede sila sa Calapan, huwag nilang bibiruin yung Calapan dahil wag na wag lang, yun ang sasabihin. At hindi ho sila magtatagal ng 24 oras dito. Pag nagsimula silang magmina ng buhangin dito sa
lungsod ng Calapan. Ayon sa alamin, napapanahon ang pagsasagawa ng mga kahalintulad ng gawain upang mapanatiling may kaalaman ang mga Mindoreño sa nangyayari sa ating kalikasan sa gitna ng ingay at kontrobersya na bumabalot sa usapin ng mga flood control projects at higitan nila sa lahat ay ang napipintong large-scale dredging sa lalawigan. Samantala, ika-21 ng Agosto ay sinagawa ang intensified measles vaccination na ginanap sa covered court ng Barangay Patioca sa lungsod ng Calapan. Dito maagap na nabakunahan ng mga health workers sa mga residente para sa naturang libreng turo kontra tigdas. Ika-21 ng Agosto, isinagawa ang intensified measles vaccination na ginanap sa covered court ng Barangay Patioca sa lungsod ng Calapan. Dito, maagap na nabakunahan ng mga health workers ang mga residente na nagtungo para sa naturang libreng turok kontra tigdas. Pinangunahan ang nasabing gawain ni Patioca Barangay Chairman Juanito Jan Alveira kasama ang iba pang barangay officials. Anila sa pamamagitan nito ay higit nilang pinalalakas ang serbisyong medikal para sa mamamayan. Layon rin anila na bigyan ng karagdagang proteksyon ang mga benepisyaryo, lalo na ang mga kabataan. Pinasalamatan naman ni Kapitan Alveira ang mga residenteng tumangkilik sa libreng serbisyong medikal, ganon rin sa mga nagsagawa nito. Tinatayam na sa mahigit 30 ang nabakunahan kontra tigdas. Maaari na rin po kaming mapanood sa YouTube. Itasama po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang magandang at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos na ang West Philippine Sea ay pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kaya hindi tayo maduduwag at hindi pasisintak sa sinumang nais umangkin sa ating karagatan. Pero ano ba itong mga hakbang nila sa ating teritoryo na lalong nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea? Nais kasi ng China na magkaroon ng kontrol sa buong South China Sea at isa sa mga paraan nila upang malihis ang atensyon ng lahat ay ang magpakita ng puwersa. Noong 1995, unang namataan ang pag-ukupa ng bansang China sa isa sa mga bahura sa ating karagatan at lalo pa itong tumitindi ngayong nagpatayo na rin sila ng mga artificial islands at military facilities sa mga isla natin na nagdulot din ng pinsala sa likas na yaman sa West Philippine Sea. Taong 2023, namataan din ng ilang barko na Chinese vessels sa West Philippine Sea at sa kasalukuyang taon, mahigit 100 Chinese militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy. Nakumpara sa mga nagdaang taon, dumoble na ang kanilang presensya sa ating teritoryo sa ngayon. Naiulat din ng ilang beses na pagbuntot, pagdikit at pagbomba ng tubig ng Chinese ships sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas.
Sila rin ay nanutok ng military-grade laser na pansamantalang nakakomplika sa paningin ng ating Filipino personnel. Patuloy rin ang panggigipit at pangaharas ng China sa ating mga sundalong Pilipino. Kamakailan lamang nang sila ay nanggitgit, ng harang, ng butas ng rubber boat, ng bangga, namalo at ng bato. Sa mga delikadong hakbang ng China, naapektuhan din ang kabuhayan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Upang bigyang diin kung bakit hindi sila dapat naririto, ito ang paglalarawan ng layo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea kung saan nangyayari ang mga matitinding salungatan. Base sa distansya, 119 nautical miles ang layo natin sa Bajo de Masinloc, habang ang China ay 620 nautical miles ang layo. 105 nautical miles naman ang distansya natin mula sa Ayungin Shoal, samantalang 600 nautical miles ang layo ng China. Bukod sa arbitral ruling, itong distansya ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nagpapatunay na tayo ang may karapatan sa parte na ito ng karagatan. Kung kaya't saad ni National Security Council Chair Eduardo Anyo na hindi natin kailangang humingi ng permiso sa bansang banyaga dahil wala naman tayong nilabag na soberanya at batas karagatan. Tayo ay nagsasagawa lamang ng legal at mapayapang misyon sa karagatang nasa ilalim ng ating hudikatura. Pahayag din ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na walang karapatan ang China na magtakda ng anumang kondisyon sa atin dahil simula pa lamang hindi sila dapat nasa karagatan natin. Kaya kung ano rin man ang mga kuro-kuro at mga banta hindi nakikita na pinapalaganap ng China, sabi nga ni ADG Jonathan Malaya na ito ay may layong manakot at pagsabungin lamang ang ating sambayanan. Kaya manatili tayo sa panig ng katotohanan at huwag magpadala sa false narratives, disinformation, scare tactics at manipulation. Bukod dito, ano ngayon ang mga hakbang natin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Una, pinalalakas natin ang ating defense capability sa paraang pagsusulong ng Modernization Act. Pangalawa, kasabay nito ay ang pagtitibay ng ating alyansa sa iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng mas matibay na suporta at kooperasyon. Panghuli, paghikayat mula sa kaibuturan ng komunidad hanggang sa bawat sangay ng gobyerno na magkaisa sa pagtugon sa hamon sa ating karagatan. Sa mga impormasyong nakalap natin, nasuri natin kung saan tayo sa pagitan ng right at might. Hindi natin gusto ng gulo o gera, kaya tayo ay naninindigan sa batas ng karagatan at isinusulong lamang ang ating karapatan habang ang kabila ay nagpapadala ng puwersa at ginagamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya upang igiit ang kanilang impluensya. Hindi na ito basta-basta linya lamang sa mapa ng soberanya. Ito ay buhay ng ating komunidad sa baybayin. Ang pangakong pagprotekta sa ating karagatan ay hindi basta tungkulin. Ito ay pangakong pakikipagbalikatan sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos na hindi natin pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.